Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, Quarter 1, Aralin 2, Ikalawang Araw. Akdang naratibo, epiko, kaugnay na paksa sa wika, kaantasan ng pang-uri, pahambing. Tekstong visual, graphics, drawing. Halina't basahin ang epiko ng Panay, Pini Lawod. Ang salaysay na Labaw Dunggon ay nagsimula sa kanyang pamilya. Isa siya sa tatlong malabat-halang anak ni Abyang Alonsina, isang diwata, at ni Buyong Paubari, isang mortal. Mga kapatid niya sina Humadapnon at Dumalapdap. Pagkapanganak sa kanya ay naghanap sila Baudonggon ng mapapangasawa. Una niyang nakuha si Abyang Ginpitinan. Ikalawa si Anggoy Doronoon. Ikatlo at pinakamahirap ang pakikipagsapalaran niya ay si Malitong Yawa Sinagmaling na asawa ni Saragnayan, tagapag-alaga ng araw. Dahil may agimat din si Saragnayan, natalo niya si Labaw Dunggon sa labanan na tumagal ng maraming taon. Ibinalanggo ni Saragnayan si Labaw Dunggon sa kulungan ng baboy sa silong ng bahay niya. Samantala, nanganak ng dalawang lalaki ang dalawang asawa ni Labaw Dunggon, sina Aso Mangga at Buyong Baranugan. Hinanap ng magkapatid ang ama. Nakaharap si Saragnayan, ngunit ngayon natuklasan ni Baranugan ang lihim ng kapangyarihan ni Saragnayan. Kaya napatay ang asawa ni Malitong Yawa, Sinagmaling. Pinawalan ng magkapatid si Donggon at pinaliguan, ngunit nagtago ito sa loob ng isang lambat. Sina Humadapnon at Dumalapdap naman ang humanap kay Labaw Dunggon at nakita nila ito sa loob ng lambat, ngunit halos bingi at lubhang matatakutin. Gayunman, pinagtulungan siyang gamutin ni Abyang Ginbitinan at Anggoy Doronoon. Pagkatapos mangako na pantay-pantay silang ituturing na asawa kasama ni Malitong Yawa Sinagmaling. Sinundan pa ito ng mga pakikipagsapalaran ni Humadapnon at Dumalapdap na nakuha din ng kani-kanilang asawa. Alam mo ba? Ang Hinilawod ay epiko ng mga Bisaya sa Panay. Ito ay itinuturing na pinakamahabang epiko sa Pilipinas. Naitala rin sa kasaysayan na ito ang pinakamatandang epiko sa Kanlurang Bisaya. Inaawit din ang epikong ito sa loob ng 3 linggo na umaabot ng 1 o 2 oras sa bawat gabi. 18 kwento ang nakapaloob sa kwentong ito at bawat kwento ay sumasaklaw sa 3 henerasyon. Magbigay ng 1 o 2 salita upang ilarawan ang tauhan batay sa kanilang kilos o pagsasalita. Una, Labaw Dunggon. Sulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Ikalawa, Humadapnon. Ikatlo, Dumalapdap. Ikaapat, Malitong Yawa Sinagmaling. Ikalima, Saragnayan. Halina at sagutin. Ang ating halimbawang sagot kay Labaw matapang at mapagmahal. Ikalawa naman, matalino at matatag. Si Dumalapdap naman, mapusok at malikhain. Si Malitong Yawa Sinagmaling, makapangyarihan. At si Saragnayan, mausisa at tapat.
Sagutin natin ang mga tanong. Unang tanong, ano ang kakaibang katangian ni Labaw Donggon? Ikalawa, bakit nahirapan si Labaw Donggon na mapangasawa si Malitong Yawa, Sinagmaling? Ikatlo, paano natalo ni Saragnayan si Labaw Donggon? Ikaapat, paano nailigtas ang mga anak ni Labaw Donggon na sina Aso Mangga at Buyong Baranugan ang kanilang ama? Ikalima, paano natalo ni Buyong Baranugan si Saragnayan? Ika-anim, kung ikaw ang isa sa mga kapatid ni Labaw Donggon, ano ang mararamdaman mo sa nakita mong kalagayan niya? At ikapito, ano ang masasabi mo sa mga katangian ng tatlong asawa ni Labaw Donggon? Ikawalo, papayag ka rin bang alagaan si Labaw Donggon ng mga asawa niya? Bakit? Ikasyam, kung ikaw ang maglalagay ng wakas ng epiko, pareho pa rin ba ang gagawin mong wakas o iibahin mo? Ipaliwanag. Ikasampu, ano ang aral na napulot mo sa epiko? Halina at sagutin. Sa unang tanong, ang halimbawang sagot ay pinanganak na diwata ang tao na may pambihirang lakas at mahiwagang kagamitan. Ikalawa, ang tamang sagot o ang halimbawang sagot dahil asawa na ito ni Saragnayan, makapangyarihang Diyos na may anting-anting. Pangatlo, ang ating halimbawang sagot, sa loob ng maraming taon, ginamit ni Saragnayan ang kanyang pamlang at naibihag si Labaw. Kaya ito ay natalo at ikinulong sa ilalim ng bahay ni Saragnayan. Ikaapat, nailigtas si Labaw Donggon ng mga anak niyang si Aso Mangga at Buyong Baranugan sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa ikalimang bilang, ang ating sagot ay pinatay gamit ang pana. Para naman sa ika-anim na katanungan, ang ating halimbawang sagot ay, ako ay malulungkot at mahahabag sa kanyang kalagayan. Sa ikapitong bilang, ang mga asawa ni Labaw Donggon ay maalaga, matatag, makapangyarihan at maaasahan. Sa ikawalong bilang, ang ating halimbawang sagot ay opo sapagkat ipinakita nilang may tapat na pagmamahal, malasakit at mag-aalaga sa kanya. Kasyam, iibahin ko ang wakas upang ipakita ang pagpapatawad, muling pagtatagpo ng pamilya at pagkakaisa. Sa ikasampu, narito ang ating halimbawang sagot. Ang epikong Hinilawod ay naglalaman ng mga aral na may kaugnayan sa katapangan, pagmamahal sa pamilya at pagpapahalaga sa kultura. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you.